Posibleng bumalik bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee si Senador Panfilo Lacson, ang pangunahing komite sa Senado na nag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. Ano naman kaya ang reaksyon dyan ng mga kasama niyang senador? Si Daniel Manalasta sa detalye. May mga Base sa kumpirmasyon ni Senate President Tito Soto III sa isang panayam, sigurado na siyang babalik si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Anya, nakakausap niya si Lacson itong mga nakaraang araw at nararamdaman niyang mayroong unfinished business sa investigasyon. Wala pang bagong komento si Lacson sa binunyag ni Soto. Pero bago nito, nauna na niyang kinausap si Soto at sinabing kung may tatalaga ulit bilang chairperson ng Blue Ribbon, ay dapat maging handa sila sa anumang posibleng epekto ng kanyang magiging aksyon at desisyon. Kung saan posibleng maging epekto ay mag-over the bakod ang ilang kasamahan sa majority bloc at maging epekto nito sa Senate presidency. May tanong din daw na sumagi sa kanyang isip na magbitiw bilang Blue Ribbon Chair noong October 6 na anong chairmanship daw ng Blue Ribbon ang kanilang pinag-uusapan kung mawawala naman ang mayorya at mapupunta sa minority bloc nila Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Hindi naman pinalagpas ni Cayetano ang hirit ni Lacson. Ayon sa senador, hindi na raw kailangan kaladkarin ni Lacson ang minorya. Kung may tampuhan man daw sa majority bloc, ayos lang daw ito. Pero wag daw gawing isang teleserye ang Senado. Ayaw ng patulan ni Lacson ang banat sa kanya ni Cayetano. Para naman sa ilang senador, walang problema kung magbabalik si Lacson bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. After the majority caucus, nagkaayos naman kami. Sa ngayon, wala pa naman, wala akong alam na nag-iisip. The people are longing for answers. The public is longing for answers after this floodgate scandal. So, wala tayong magagawa kung ganun, no? No stones should be left unturned, ika nga. Para sa akin, maganda yon dahil unang-una, integrity. Alam naman natin yung kanyang integridad. At pangalawa, may experience siya pagdating sa investigation. In fact, lahat naman to lumawas sa kanyang privilege speech. No, siya nagbigay ng detalye, siya nagbigay ng pangalan. May pinuna si Gatchalian sa budget ng DPWH na anyay red flags. Kaya naman, posible pa raw itong matapyasan. Ang pwedeng potential tanggalin is 348 billion. 348? 300 kasi yung red flags is already 271. Tapos yung overpricing na 20% across the board sa KALE, it's another 70 something. Hindi pa naman final yan, but yan yung mga estimates namin sa ngayon. Hinggil naman sa posibilidad na ilipat ang pondo para sa flood control para kay Senador J.V. Ejercito, maiging ilipat ito para sa mga proyektong pang-infrastruktura sa Department of Transportation. Huwag naman ho sana lahat sa ayuda kasi wala hong returns to. And sa akin, kung sakali, sana a portion of it will be used still for infrastructure. Kung hindi man sa DPWH, pwedeng sa DOTR, halimbawa, para makahabol din yung ating infrastructure under DOTR naman. So at least meron itong balik sa ekonomiya. Pwedeng sa mga hospitals natin, improvement ng hospitals, at least may kita at mararamdaman ng tao. Sabi ni Soto, posibleng sa Nobyembre ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.